Good morning, Hello? partner. Good morning sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good morning po. Ayan. Una sa lahat, partner, gusto ko lang kumustahin ang kalusugan ng Pangulo. Kumusta ng ating Pangulo? Partner, okay ang kondisyon ng Pangulo. Maayos naman po at may mga private meeting po siyang aatinan ngayon araw. Oo. So talagang fake news yung lumalabas Relasyon? na na-ooperahan ng Pangulo Oo. sa bituka. Wala pa naman, wala pa pinaparating sa atin na ganon. Kasi kahapon, dumating pa siya at umabot siya halos ng 2 oras yung meeting nila kahapon eh. Mm-mm. So yung kanyang ano ba yung kanyang sakit, diverticulitis, hindi naman. Diverticulitis. O para siyang sa intestine. Oo. Siguro sabi ng doktor stress at sa age niya. Ah, Talaga namang sobrang trabaho kasi ng pangulo eh. oo. So halos wala siya talagang pahinga. Oo. Wala siyang pag pumupunta dito minsan may isang araw 5 meetings. Oo. Oo, may 5 meetings ang inatin ng pangulo. Sunod-sunod 'yun. So talagang nakakapagod yung Oo. trabaho ng pangulo. So sa madaling salita, kaya nagkaroon ng ganitong sakit ang Pangulo dahil sa sobrang pagtatrabaho, partner. In a way, yes. Oo, yun ang sabi Oo. ng doktor. Saka sabi ni Pangulo, tumawa pa siya because of his age na rin daw. Oh, okay. Pero wala namang advice ang doktor na magpahinga muna ang Pangulo. Ano muna, mag-relax. Meron daw, sabi ng Pangulo. Okay. Tinanong natin yan. Kasi Pero hindi anong. pa ina-advise ng doktor Mm-mm. na relax-relax naman muna. Oo. Meron, pero hindi niya daw magawa dahil sa marami siyang nais pa na matupad na programa para sa mga kababayan natin. At tuloy-tuloy kasi talaga yung meeting. May ASEAN pa. Mhm. So, tuloy-tuloy eh. Hindi naman nakadagdag sa stress ng Pangulo itong impeachment, mga impeachment complaint. Hindi sa impeachment complaint kasi nung nahuli kami nagkausap patungkol dyan, ang sabi niya, hindi siya nag-aalala dahil sa sarili niya, alam niya na wala naman siyang ginawang impeachable offense at wala siyang nilalabag na batas. Lahat naman ng ginawa niya at pinapatupad niya ay naaayon naman sa batas. Yung binabangkit ng ng kapatid ni Pangulong Marcos, si Senator Aim, na mukhang pinapabayaan na lang ka ng Pangulo dyan sa Malacanang, partner. At meron pa siya sinasabi, huwag pakinggan yung mga na kung umastay parang Pangulo din. Unang-una, ang Pangulo, nandiyan ang kanyang pamilya. Mhm. Unahin na natin yung pamilya niya, iba pa yung mga kaibigan nakapaligid sa kanya. Mhm. Ang pamilya niya, nakita mo naman kung paano siyang arugain. So, kaya imposible kasi yung sasabi ni Senator Amy na wala nag-aalaga sa Pangulo. Unang-una, Pangulo yan. Oo nga Pangalawa, nandiyan yung pamilya niya. Hindi naman yan solo, hindi naman yan binata, o kaya hindi naman yan byudo na walang asawa. Mm-mm. So, imposible po yun eh. Oo. Yung sinasabi niyang may mga umaasta na parang Pangulo na, dapat lumayo-layo ng konti, dumistansya. Pangalanan niya kasi. Wala naman nag-aas ng Pangulo dito. Kasi ako, personal knowledge ko, part. Pag nagkakaroon kami talaga ng meeting, si Pangulo talaga, siya talaga yung Pangulo. So wala nag-aas ng ibang Pangulo dito. Mm-mm. Di ba? Kung may tumutulong man sa kanya, kailangan din naman tulungan ng Pangulo sa ibang mga programs para maipatupad. So, katuwang niya ang First Lady sa pagpapatupad, katulad ng likha para sa mga natin, sa mga artist natin. Yan, mamaya, pupuntahan ulit ng First Lady. Pag-launch nito ng likha. Ito yung para mga stall for the mga artist natin para ma-exhibit yung kanilang mga obra, di ba? So, ang pagtulong ng isang asawa, hindi ito pagpapapel bilang Pangulo. Kung yun yung nais niyang tumbukin, kasi kailangan din talaga ng Pangulo ng isang katuwang na tulad ni First Lady. Tama. Partner, oo. Gusto ko lang din kunin ang iyong reaksyon rito ng palasyo. Kaugnay nga rito sa inilabas na video. Ewan ko lang kung ito'y napanood mo na ba, partner. Video mula mismo sa kanyang Facebook page, si Kong Leandro
Leviste. Okay, na ang sinasabi niya rito, ang Pilipinas daw ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate. At may mga bilyong-bilyong pisong mga budget na hindi kini-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktadura kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa o ginipit ng ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Yan ang partner post ni Kong Leandro Leviste. Itinukoy niya ang ating bansa ngayon nasa ilalim daw ng de facto martial law. Ibig sabihin, kahit walang formal na deklarasyon, pero ang kalagayan ng ating bansa ay parang nasa ilalim tayo ng martial law ngayon. Una-una, partner. Taga-media ka. Nabubusalan ka ba? Hindi. Malaya ka bang malaya ka ba nakakapag-komento? Malaya nga ako nakakapagtanong sa iyo kung anong gusto kong itanong patungkol diba? sa kay Pangulong Marcos. Meron bang napasara na isang TV station sa panahon ni Pangulong Marcos Jr.? Meron bang mga media na hindi pinapasok sa Malacanang para maging miyembro ng MPC? Lahat ng tanong sa mga kababayan natin, yan ay sinasagot. Nakita na natin ang mga rallies na naganap. May pagpipigil ba ang Pangulo? Diba? Doon pa lang makikita mo na kung totoo yung sinasabi ni Congressman Leviste. Mulat naman yung tao sa sobrang ang kalayaan, partner, kahit na i-bash ang Pangulo, kung ano-anong sabihin. Malaya nga sila yan ba yung may de facto martial law? Doon na lang makikita ng tao kung sino ba talaga ang tumutugon sa pangangailangan at umaayuda sa pangangailangan ng mga kababayan natin. Nandiyan ang Pangulo at sino ba ang nagpapaimbestiga para maibsan, masawata ang korupsyon sa bansa. Pangulo po ang nagpasimula nito. Huwag po natin kalimutan yan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpasimula para maimbestigahan at makita ng kababayan natin kung ano ang nangyayari sa pondo ng bayan. So huwag naman sana mabaliktad dahil sa mga nakaraang administrasyon, lalo na nung sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po naganap itong klase ng pag-iimbestigan ito kahit na may ghost projects na inamin ang dating Pangulong Duterte. Pero para sa iyo, partner, ano kaya ang nakikita mong dahilan kung bakit
ganito ang sinasabi ni Kong Leviste. Sa aking pagkakaalam, marami na kasing lumilitaw na mga maaaring tumestigo patungkol dun sa prangkisa. Nandiyan si Congressman rather, si dating Congressman Lito Atienza. So, hindi natin alam kung ito ba isa sa dahilan at nagmagkakaroon di umano ng pag-iimbestiga patungkol sa prangkisa dito sa House of Representatives. So, di natin alam kung ito ay paraan para maiwasan yung usapin at ituro ang pamahalaan sa mga nangyayaring kaganapan patungkol sa solar firms niya. Opo, opo. Kumusta pala, partner, yung isinampa niyang kaso laban sa iyo? Wala pa tayo natatanggap. Wala pa nagpapakita sa aking process server or kaya sheriff para mag-abot ng summons. Oo. Oo. Alright. Partner, gusto ko lang din kunin ang reaction o opinion ng Malacanang rito patungkol sa nakatagdang pre-trial laban kay dating Pangulong Duterte dyan sa ICC, partner, nakatagda sa February 26. Oo. Sir, partner, oo. Nabalitaan natin yan at sinabi nga ng pre-trial chamber 1 ng ICC na-declare nila na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Kung ano't ano man po ang mangyayari sa hearing na yan, ang gusto lang naman din ng administrasyon ay makamit ang hustisya for both parties. Hustisya para sa inaakusahan, hustisya para sa nag-aakusa. Kasi dyan lang naman po malilinawan kung meron bang dapat na panagutan. So, pero hindi po nakikialam ang Pangulo, hindi nakikialam ang administrasyon na ito kung ano po ang magaganap sa hearing na yan. Wala pong kinalaman ng Pangulo patungkol po dyan. Kung ano ba mangyayari po dyan, yan na lang po siguro. Kung ano po magiging desisyon ng korte dyan, ay maaaring katanggap-tanggap po ito sa pamahalaan. Dahil ICC na po wala na po tayong jurisdiction dyan. Oo. So, hindi papakialaman ng Malacanang. Never. Oo. Hindi po nakikialam ang Pangulo patungkol dyan. Okay. Alright, partner, kasi lahat puro mga usapin laban sa Pangulo, sa impeachment. Ako, ayoko munang partner yan pakikinggan kasi ang gusto nating ihatid yung good news para sa bayan. Oo. Di ba? Oo, marami. Siguro mamaya sa briefing, marami tayong good news. Good news nga yung bumaba ang ang kahirapan at ang kagutuman sa Pilipinas. Kamakailan lang ay bibigay sa atin ang pag-aaral na ito at nakikita po na ng kababayan natin yung epekto po ng programa ng Pangulo at ng DSWD patungkol sa walang gutom program. Oo. So, patuloy po kahit ano po ang numero sa survey, tumaas, bumaba, pero good news po yan na nakikita po at nararamdaman na po ang epekto po ng ginagawa ng Pangulo at ng DSWD patungkol po sa pag-ibsan ng kahirapan at ng kagutuman ng ating mga kababayan. Yung kadiwa ba ng Pangulo, tuloy-tuloy ba yung partner? Yes, tuloy-tuloy. Kahapon nabanggit natin na meron na rin sa Aklan. At lumalawig po ang mga benepisyaryo nito. Okay. Oo, lumalawig. May kasama ng mga mangingisda, magsasaka, mga minimum wage earners. So, marami po natutulungan po ito. Yung 20 pesos kada kilo. Okay. So, hanggang sa na to? 2028, yung kadiwa. Yan yung balak ng Pangulo. Yan ang kanyang isa sa mga programa na gusto niyang ituloy-tuloy para sa ating mga kababayan. Oo. May isa pa atang partner inilunsad kahapon ba? Is it from DTI, yung murang gamot? Wala. Tatanong ko, partner wala pa tayo kasi kung mabibigyan ako ng update yan, isasama namin sa good news yan. Kasi magandang balita din yun Lalo na yung mga kababayan natin na talagang hirap na hirap bumili ng gamot, di ba? Para sa maintenance. So parang may inilunsad ata din ang gobyerno na ang laki ng ng difference kaysa sa dun sa bibili ka sa butika yung gamot. Oo.
Maraming programa mo. Isa sa mga programang nabanggit natin, isa sa project ng Pangulo, yung pag-increase ng salary ng mga government officials. Mhm. Oho. So, malaking bagay ito sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa gobyerno. Okay. Update naman sa ASEAN partner. Kamusta na yung ginagawang preparasyon ng ating bansa since tayo ang mag-host eh? Yes, oo. Pero merong sariling spokesperson. Siguro siya mismo ang bibigay ng update patungkol dyan. Pero ready naman po tayo. Handang-handa po tayo. Parang last year pa ito pinaghahandaan ng Pangulo. Oo. Okay, panghuli na lang partner, ano ba ang plano ngayon ng Pangulo sa ICI? Since mag-isa na lang at isusumiti na ata ang lahat ng ginawang investigasyon, yung report sa Pangulo. Siguro, sabi na po ng ICI, sila ay magbibigay ng report sa Pangulo. So, hintayin natin para po malaman din ng Pangulo kung ano yung susunod na gagawin para dito sa ICI. Oo. So, hintayin lang po yung report. Okay. Oo. Well, eto nga, sabi ko nga, marami pa rin mga nadidiscover si Secretary Vince Dizon na mga palpag na proyekto. Paano yung investigasyon rito? Sino ang magtutuloy? Nandiyan pa rin naman po yung ang Ombudsman at DOJ. Okay. So, kasi kahit naman po si Sec Vince at the time, pag kumpleto na po yung dokumento niya, dinediretso naman na niya po sa Ombudsman or sa DOJ. Mhm. Diretso naman po siya nagsisampa. Basta po kumpleto. Ang trabaho po kasi ng ICI partner ay makatulong sa pag-gather ng documents, pag-gather ng ebidensya, para mas madali, mas mapabilis. Kaya nga po ngayon, marami po ang silang inaaral ng mga dokumento at marami na rin silang na-endorso ng mga cases. If I'm not mistaken, 67 Oho. complaints ang nai-endorso na nila. So, ibig sabihin nun, hinihintay na lang nila ang pag-iimbestiga ng Ombudsman at DOJ. At alam naman natin na kumbaga kung 67 complaints yan at tambak-tambak talaga ang dokumento yan, kahit naman po ang Ombudsman, it will really take time to study those voluminous records para makapagbigay ng tamang resolution kung isasampa ba o i-dismiss ang complaint. So, yun po, abangan po natin ang iba pang mga, hanggang ngayon po, pati ang DOJ ay nag-iimbestiga. Sa kanila po naman kasi ang mandato ng pag-iimbestiga at ang authority to file or to recommend the filing of the case. Oo. Bihira na lang natin ngayon na maririnig sa mga sa Facebook page mismo ng Pangulo sa mga live niya na binabanggit nga tungkol rito sa flood control. Ang ibig bang sabihin nito, partner, hinahayaan na niya sa kinauukulan sa tamang ahensya ngayon kaugnay nga rito sa especially sa desisyon at magiging resulta lahat, di ba, ng desisyon dito sa nasabing usapin. Kasi alam naman ng Pangulo na marami din talaga nagawa ang ICI at marami din ginagawa ang DPWH sa pag-iimbestiga dito. So, iba na kasi ngayon, although tutok pa rin ang Pangulo patungkol dito, pero marami pa kasi siya eh. Simula ng taon, ang daming programa pa na dapat ang Pangulo din ang nag-aasikaso. So, yung flood control projects na yan, hinayaan niya na po yan sa ICI, sa Ombudsman, sa DOJ, pati po sa DPWH. So, hayaan natin na umandar po yung pag-iimbestiga. Ayan. Alright, partner. Maraming salamat, partner, sa oras at panahon. Mabuhay ka, mabuhay ang ating bansa. Thank you very much, partner. Maraming salamat, partner. At sa mga kababayan natin dyan. Good morning po. Ayan. Thank you very much.